Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue, Isang magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal nating mga katoto, nakapakinig sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po nakatutok tayo lagi sa ating palatuntunan ito sa Kakampi Online sa programang Talakayang Pinoy. Ngayon po mga katoto ay marami tayong balitang pararating sa ating mga kinaukulan upang mabatid ng mga kaganapan sa ating bansa. Ang inyo pong katoto, Paski Natividad po. Kanina pong bago tayo bumalik dito sa ating himpilan sa Kakampi Online, ay galing po tayo sa National Bureau of Investigation at bago magsimula ang press conference ay kinuna na po natin ng larawan ng nahuling shabu ng NBI at Bureau of Customs na umabot sa 505 kilos ng shabu at tinatayang umaabot sa halagang 6.4 billion pesos sa ating pera. Ito po ay nabatid ng inyong katoto sa nagganap na press conference ay nagmula po sa bansang China ang naturang mga shabu. Batay doon sa impormasyon na natanggap ng Bureau of Customs, ito po nasa larawan ngayon itong mga naka-plastic na shabu at kilo-kilo po yan na inisa-isang nilaboratory ng NBI Forensic Chemistry Division. Kung kaya't positibong nabatid nila na isang high-grade shabu itong kanilang nahuli. Kaya po napakarami po talaga. Yan, makita natin sa larawan na sadyang sinupot-supot na nila dahil nga doon sa nakasupot na ito ng mahuli. At dinaan nga ron sa Forensic Chemistry Division na laboratory ng NBI at positibo ngang napatunayan na high-grade itong klase ng shabu. Ayon kay NBI Director Dan Tigiran ay patuloy nilang eksaminin po dahil sa dami. Bahagya pa lang nito ang kanilang napasa sa eksamin. Dahil sa dami nga po nito ay patuloy nilang i-examinin sa Forensic Chemistry Division at hanggang sa matapos pong lahat ng kanilang examination bago ibibigay po yung total na report sa ating mga tagapakinig. Ayon sa Bureau of Customs naman, ang naturang mga shabu ay batay sa isang impormasyong pinadala sa Bureau of Customs ng national ng tanggapan ng China sa Office of the National Narcotic Control Commission. Kaya positibo pong shabu itong pinarating sa bansa. Kaya ang Bureau of Customs naman ay kaagad na inugnay sa National Bureau of Investigation o NBI upang pagtulungan itong masakote kung saan mang bodega ito naibaba. Batay sa iba pang mga impormasyon,
ng mga corresponding authority mula po sa BOC at sa NBI. Ang coordination nila ay nakapag-coordinate din po sa Philippine Drug Enforcement Agency, sa PDEA. Kung kaya't nang salakay nila itong bodega kasama ang sa Valenzuela City, kasama po ang PNP Senior Superintendent na si Ronnie Mendoza at ang mga intelligence po ng Bureau of Customs na pinamumunuan ni Director Neil Estrella. Batay po sa kanilang ginawa sa pagsalakay doon sa naturang bodega sa Valenzuela City, ay nakalagay po ang mga shabu sa parang crate, yung parang kahon na nakabalot sa palitsina. At nang ito po ay patignan sa K9 dog, nag-positive po, kaya puwersahan na po nilang kinuan. Binuksan itong mga crate na nakita sa bodega. At dito po ay nasamsam nila yung mga sinasabing droga or shabu na nagtataglay po ng 505 kilos at umaabot sa halagang 6.4 billion pesos. Napakalaking halaga po mga katoto. Isipin nyo kung nakalusot pa rin yan, bagsak na naman ang bansa sa pagsugpo sa droga. Isipin nyo sa ginawang pagsalakay ng pinagsanib na operatiba ng NBI, Bureau of Customs at PDEA, ay tagumpay naman pong nasakote itong sinalakay na high-grade na shabu. Kaya mga katoto, salamatan natin ang pagbabago ng ating bansa at pinamamalas ng NBI, BOC at PDEA ang kanilang malasakit at pagsisikap upang makatulong sa ating pamahalaan na makontrol ang tinatawag na droga. Kaya mga katoto, ang nangyayari po ngayon sa ating pamahalaan ay namumulitika pa rin ang mga partidong natalo dahil doon sa kapag ka nakakagawa na maganda yung administrasyon na pinamumunuan ng ating Pangulong Digong, ay kinikritiko pa rin ang ating mga talunang kandidato. Kailan kaya matatapos itong politika sa bansa? Sana magkaisa-isa na, wag na kayong kontra ng kontra katulad nitong sa Marawi City. Mantakin yung ang pagkakadeklara ng martial law kinukontra pa rin, kinikritiko sa Senado nitong mga kontrabidang talunan. At yung mga nakaupo pa rin na maaaring nagagatungan ng mga natalo. Tulad nitong sila Trillanes, sila Pangilinan. May minamasama pa itong pagkakadeklara ng martial law. Mantakin yung pinapatay na yung mga kababayan natin, dinudukot, pinatutubos ng milyong-milyong halaga. Abay, ano pang gagawin ng ating Pangulo kundi magdeklara ng martial law doon sa lugar na magulong yan. Pero ganun pa man, ay malakas pa rin ang kritiko na hindi raw dapat gawin yun. Kung sila kaya lumagay sa katayuan ng administrasyon ngayon, pwede ba nilang matiis yung mga kababayan natin na pinapatay na lang ng ganun na parang hayop at gustong sakupin yung mga lugar o bayan ng Kamindanawan sa pamagitan ng puwersahan? Natural siguro bilang Pangulo, gagawa ka na ng mabigat na aksyon katulad nga ng pagdideklara ng martial law. Bagamat tinunahan mo yung batas, pero emergency yan kung tawagin. Kaya yung emergency power talagang pwedeng pairalin yan. Kaya ngayon, katulad ngayon,
sinasabi ng mga kritiko na marami raw ang pinapatay, maraming napatay, maraming nabuwis na buhay. Eh kung hindi nga gaganon paano naman ang gagawin ng ating gobyerno? Kung pababayaan na lang na pagpapatay nitong ating mga katoto na wala namang kasalanan doon sa mga nagaganap na problema ng bansa. Talagang malala itong mga abuseyap na ito, itong mga rebelde na nanggugulo sa pamahalaan na di umano ayon sa ating kaalaman, politika pa rin ang pinagmulan niyan. Doon sa mga talunan ng kandidato dyan sa Marawi City na yan. Hindi pala basta't ng gulo itong mga rebelding ito, kundi nasulsulan o nagatungan, maaari ring nabayaran para guluhin itong naturang lugar. Ayaw yata magpatalo nung natalo dito, ng mga politika rito, kaya gustong sa pamagitan ng panggugulo, mababalik sila. Paano silang mababalik? Batas yan, opisyal na naghalala, natalo. O ibig sabihin na ayaw patalo, ginugulo mo rin yung lugar para lang mabalik ka. Paano ko pa mababalik? Talunan ka na nga. Pinakamaganda, magkaisa, magtulungan. Yan siguro ang the best na gawin ng ating mga katoto. Tulad ng katwiran kanina, nadinig ko kay Senador Lacson. Kanya binaba yung martial sa lugar na yan. Kawawa na yung mga tao, argabyado na. Walang kinalaman sa gulo ng mga ganyang pangyayari. Nadadamay sa putukan, nagkakamatay ng walang kalaban-laban at walang kasalanan. Kaya sabi nga ni Senador Lacson, wag na nating silipin yung mga nagaganap na pagtatanggol ng ating administrasyon ng Pangulo na binaba ang martial law upang maproteksyonan nga itong mga tao rito. Andiyan yan Huwag na natin kritikuhin. Magtulong-tulong na lang tayo at manalangin na matapos yung problemang yan. Hindi yung gumagawa na ng paraan, ginugulo nyo pa. Anong klase namang mga katoto tayo? Kaya ayusin natin yung mga kritiko natin, mga katoto. Ilagay natin sa hulog. Hindi dapat na porke natalo tayo, nakikita nating umuulad yung bansa o ekonomiya ng bansa dahil doon sa pamumuno ng administrasyon, huwag tayong mainggit sa ganun. Binibigyan naman tayo ng pagkakataon. Ilang presidente na yung mga nakaupo dyan. Bakit hindi nila ipinamalas yung ganyang sistema ng malasakit sa bansa? Yung putulin o guloy o gerahin yung mga droga sinasabi o yung mga kriminal na labis na ang ginagawa sa ating mga kababayan. Bakit hindi nila nagawa ng mga panahon na yan? Ngayon ito namang binigyan ng pagkakataon ng ating mga katoto na naihalal at napakaganda naman ang simulain na droga, gera kontra droga. Ayaw pa ba natin ng ganyan na may lumitaw ng Pangulo na malakas ang loob at buong loob na lumalaban talaga sa mga big time lord, drug lord na walang pasumali sa kasiraan ng mga taong magiging biktima. Tulad ng yan, magiging addict, magiging poser, user. Masisira ang ulo hanggang sa mang-hold up, gumagawa ng krimen. Gusto ba nating manatiling ganun tayo? Kaya nga, pasalamat nga tayo, may lumitaw na isang Pangulo katulad ni Digong na talagang handang mamatay, magpakamatay, masugpo lamang itong hindi tama o hindi ayos nag-awain ng mga drug lord, drug pusher, drug user. Kaya wag na tayong mga magkritiko. Iayos natin mga katoto ang magagandang katwiran bago natin ilabas
sa publiko o sa media itong mga hindi kanais-nais na katwiran o kontra do sa mga magagandang ginagawa ng ating administrasyon. Kaya yun lang ang napansin natin mga katoto na kung parang yung kasabihan bang pagka ang isang punong mangga ay hitik sa bunga, ay bilit na binabato upang magkalaglag yung bunga. Ganun yung nangyayari sa atin ngayon mga minamahal na katoto. Yung magandang simulain na ipinamalas tulad na nga nitong giyera kontra droga ay pilit pa rin nung umuulad at nagiging maganda ang dating ng hindi nga total na nawawala yung krimen o itong droga, pero at least nababawasan naman, hindi katulad ng mga nakalipas na naging pangulo na walang kibo, walang pakialam. Lumala na yung mga drogang yan, labas-pasok sa bansa, hindi iniintindi ng mga naging pangulo. Kaya ngayon merong dumating naman na matapang at talagang lumalaban sa mga drug lord, sinisiraan naman. Ano ba naman tong gobyerno natin mga katoto? Hindi na tumigil at makiisa na lang sa isang layuning makatutulong para sa ating pamayanan, sa ating mga katoto na sibilyan na walang kinalaman doon sa mga nangyayari na nagiging biktima ng patayan dahil dyan sa mga ginagawang pagkontra. Dapat ayusin natin mga katoto. Hindi masamang mamulitika at lalong hindi masamang matalo. Talagang ganun ang labanan. Sa politika, sa labanan, kahit anong laban, isang matatalo, isang mananalo. Yan ang tanda natin mga katoto. Kaya pag pumalob ka dyan, ay handa mo na yung sarili mo na matalo't manalo. Ikaw pa rin yun. Masama yung pinatay ka sa talo, na talo ka na pinatay ka pa, o nanalo ka pinatay ka, yun ang hindi ayos. Pero yung naglaban ng parehas sa eleksyon, natalo, di pasalamat ka kay Lord. Kahit pa paano. Nalaman mo yung guhit ng palad mo, hanggang doon ka lang. Kasi ang pagkatalo sa politika, minsan may mga pagkakataong inilalaan si Lord para sa atin. Di ba? Katulad sa akin, naranasan kong mapaloob sa politika sa bilang chairman ng barangay o kapitan ng barangay. O di, ibig sabihin, nakaranas ako ng panalo ng matagal na panahon. At nakaranas din naman ako ng talo, hindi naman talong sinasabing nawala ng pwesto, kundi doon sa sinasabing eleksyon na minsan lang ipinagkaloob ng COMELEC yung pinakamataas na boto sa mga kagawad, yun ang magiging barangay chairman o kikilalanin chairman o kapitan. Hindi na po naulit to dahil hindi talaga maganda yung ganong sistema. Lalong lumala ang politika rito. Dahil katulad nun, nag-number 2 ko. Hindi naman ako natalo dahil ang eleksyon kung sino mag-number 1, yun ang kikilalanin chairman. Madalit salita, hindi kayo naglaban ng chairman bilang chairman o bilang kagawad. Kaya doon ngayon nagkaroon ng komplikasyon yung batas na yun. Katulad ko, nag-number 2 ko, dahil ako yung incumbent, dahil ako yung matagal nakaupo, dahil ako yung maraming nagawa, yung simpatya ng tao, ng mga botante, nasa inyong katoto pa rin dahil nga doon sa mga nakitang pangyari. At yun nga, ang isa sa mga dahilan na maaring maging number 2 tayo dahil doon sa kakulangan natin ng pinansyal, doon sa mga botanteng nauuso ngayon na mahilig doon sa pera, mahilig sa lagay. Kung vote buying kung tawagin natin. Kaya doon, simula nung makaranas tayo ng ganon, ay hindi na tayo pumalaot pang muli sa politika.
Dahil nakita ko medyo masama na ang dating ng politika sa bansa. Kung wala kang pera, huwag ka na sumali dahil hindi ka mananalo dahil ang laban ng pera-pera nga. Oh. Pero magkaganon man, kahit naging pangalawa tayo, tayo pa rin ang kinikilala ng mga tao dahil doon sa kakayanan natin bilang naglingkod ng matagal at saka doon sa maraming nagawang proyekto. Kaya magpaksa hanggang ngayon, mga katoto, doon sa aming lugar, pagka madidinig nyo hanggang ngayon, chairman pa rin ang tawag sa atin. Kaya maganda naman doon, hindi na inulit ng ating COMELEC yung ganong klase na sistema ng eleksyon, yung pataasan ng boto sa mga kagawad. Napakapangit po dyan dahil dyan din maglalong lalalim yung sistema ng politika. Dahil dyan, yung mga katulad nga sa akin, nalaglag tayo dahil sa kulang sa financial na ginamit natin sa mga botante. Pero yung sympathizer natin, marami pa rin. Kanya doon sa ginawa kong pagkilos doon, ginampanan ko rin ang kilos ko bilang number 2. Pero ang paggagawa ng proyekto bilang chairman. Kaya yung number 1, hindi rin makakibuo sa akin dahil hindi niya rin kaya yung mga kaalaman natin sa gawaing pambayan. Dahil bago siyang upo, hindi niya rin alam ang gagawin. Kaya tayo rin ang tumutulong o naglilingkod ng bilang chairman sa ating barangay. Yun ang magandang karanasan natin. Kaya ito hanggang sa ngayon, ayoko nang pumalaot yan dahil nga sa sistema ng mga tao, napakalaki ng pagkakaiba noong panahon na nanungkulan tayo na simulang mahalal na chairman doon sa huling pagkakataon na nagaganap. Noong panahon ng unang eleksyon, na unang nahalal ako, hindi ako gumastos nung katulad ng mga nangyayari ngayon na talagang halos binibili mo yung karapatan ng tao. Noon, basta makita ka lang talagang masipag at naglilingkod, sinseridad sa tungkulin, tinatangkili ka ng mga tao kung kaya't palagi kang mananalo. Kaya ilang mga katoto, lagi po natin tandaan itong sistema ng politiko natin ay hindi uunlad ang ekonomiya o ang ating bansa hanggat malala ang ating politika. At binabati ko po sana ang ating mga kasama sa Philippine Coast Guard Auxiliary, partikular na ang Squadron 104 na ating sinasaniban dahil sa kanilang aktibong partisipasyon na naganap sa nakalipas na ika-33 taong National Convention ng PCGA. At malaking bagay rin po ang suporta ng Philippine Coast Guard sa naganap na konbensyon. Isa na po ang inyong katoto na nakarating po sa naturang konbensyon sa magandang loob po ng ating Philippine Coast Guard na naisama tayo po doon sa plane ticket at saka sa hotel. Maraming salamat sa Philippine Coast Guard. Hindi po naman sa registration ng Philippine Coast Guard Auxiliary na halagang 2,500 po ang registration dyan. Pero na-sponsor naman po tayo ni Rear Admiral Salvador Tiangco Jr. na siya pong Deputy National Director for Operation ng PCGA. Maraming salamat katotong Rear Admiral Tiangco Jr. At mga katoto, dahil doon sa kapos tayo sa oras ng pagbabalita, ay
aming papaalam ang inyong katotong Paski Natividad sa aming palatuntunan ito sa Kampi Online sa programang Talakayang Pinoy. In behalf doon sa ating mga kasama, si Engineer Willie Juan at si Katotong Sulweta, medyo matagal-tagal na hindi nagpakita, ay bumabati po kami sa inyong lahat, sa ating mga katoto. Sana'y manatiling tangkilikin nyo ang aming palatuntunan ito sa Kampi Online at ang aming programang Talakayang Pinoy. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pinagkakaloob na sandali sa araw, buong araw at magdamag na aming tinatamas ang buhay. Sana'y manatiling makamtan namin ang buhay na ito sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa pamagitan ng inang Biring Maria. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Sana'y manatiling ipagkaloob sa amin ang aming kalusugan, kaligtasan ng aming buhay. Ang gabi ay mapayapa, kumahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa sayo. Ang oras daw ay ginto, kinakalawang lang pag ginamit mo. Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa matututo? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo, saan ang isipan at mararating mo? Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Talaga ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta.